Okay, so yung last content po ni Mima Alicia is actually regarding dun sa catering ni VP Sara kasi for some odd reason, I mean, eto kasi yung masakit dito eh. May pera naman kasi tong si Sara Duterte, obviously meron siyang pera. Pero ang gusto niyang magpakain doon sa kanyang defense team ay ang Senado. Sa normal na korte po, bring your own food yan. Wala pong libreng pagkain pag nasa korte ka. Diyos ko Lord. I mean, I know it too well. Now, let's watch this. Tapos panoorin natin yung latest happenings po sa dito sa tawag mo rito, dito sa latest ng Senado kasi sumagot ang Senado kay VP Sara. Pakinggan po natin to. Natin mga minamahal tungkol kay Zulay Calop Catering. Sige nga. Sara Duterte wants to bring on equipment catered at the Senate room. Bakit? Yan nga. So hindi lang yan. Gusto pa nilang pabayaran sa Senado. Sayang, hindi na makakapag-update si Mima eh. Kasi yan yung last content na napanood ko sa kanya, di ba? So parang siguro siya, parang na-predict niya bago siya mawala sa mundo, magiging issue to, di ba? So pinalaki pa ng Sara Camp, di ba? Ang gusto nila, ang Senado ang magbabayad. So ano po yung implication nun kung Senado po ang magbabayad? Mamaya, explain natin yon. Buuin muna natin yung konteksto nito. Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niya ba nagustuhan? Meron, kasi ang intindi ko, meron mga, kasi si VP Sara kasi taga Mindanao, hindi ko alam kung Muslim siya, pero baka kasi may mga Muslim doon sa ni VP Sara, doon sa niya, sa panel niya. So baka sabihin niya, baka isipin na halal foods yun, di ba? Or baka may specific allergy yung mga tao doon, kaya caterer nila yung kailangang mag-provide. Pero ang masakit doon, bakit Senado ang magbabayad, 'di ba? Kasi pwede naman kayong magpaalam sa Senate na magdadala kayo ng pagkain. Of course, it will be scrutinized. Kasi mahirap talagang pumasok sa Senado, mga lods. Ako nyari, guest ka, kailangan i-email ka muna. Tapos kailangan nakasulat doon yung pangalan mo. Sobrang higpit doon. Bukod sa sobrang daming CCTV doon and whatnot. Mahirap din yung security doon. Kakapkapan ka doon. Mula ulo hanggang paa. 'Di ba? Tuloy. Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Oo Hindi nga. niya nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niyong Hindi, magpa-cater. baka halal foods kasi. Pwede yun eh. Allergy, halal foods. Yun lang yung nakikita kong reason eh. Or kung hindi mo trip yung pagkain dun, di magdala ka ng sayo. 'Di ba? Kasi ang ganito kasi yung rule, okay? Yung pag yung nasa batas, okay? Pag wala kang makain, as in wala ka talaga, bibigyan ka ng tulong ng gobyerno. Required ang gobyerno na kung walang-wala ka talaga, yung mga indigent na tinatawag, okay? Ang tanong ba, yung mga abogado ba ni VP Sara ay indigent? Ang sagot doon, hindi po. Mga pribadong lawyer yan na kumikita ng milyon-milyon sa isang taon. Hindi po ba? Or maybe sa isang kaso, itong kaso na to, malaking kaso to. So I would imagine kung magkano yung appearance fee nila. Kasi po, hindi nyo na itatanong. Ang abogado kasi, may acceptance fee na tinatawag. Pag kinuha niya yung kaso mo, titignan niya yung mga merito nito, tapos e-estimahin niya kung magkano yung fair fee doon. So isa yon. Tapos meron pang appearance fee na tinatawag. Kada mag-a-appear ang abogado mo, pupunta sa korte, bibigyan ka ng meron siyang bayad doon. So karaniwan, depende, kunyari nasa MTC, parang medyo mababa doon. Pero pag habang umaakit yung kaso mo, pataas ng pataas yun. 'Di ba? Paano pa yung appearance fee ng mga abogado niya sa ganung klaseng impeachment? I would imagine daang libo yun. Kunyari si Binluan, 'di ba si Binluan siya yung nagko-cross eh. So I would think na yung appearance fee ni Binluan would be higher than dun sa mga nagso-support lang sa kanya, 'di ba? So wala akong alam kasi private lawyers yung mga yan, hindi naman nila pwedeng hindi naman required si VP Sara na ipakita kung magkano yung binabayad sa kanya. Pero based from my experience, mataas yan, sigurado mo. Hindi po ba?
Now, bakit po natin hina-highlight to? Kasi it's a legitimate question. Bakit nyo gusto na palitan yung pagkain or wag kainin yung pagkain sa Senado? Medyo makulit nga lang yung pagkakatanong ni Mima. Kaso she is on the right idea here. Ngayon kasi lumala na yung problema kasi po nag-react na ang Senado tungkol dito. Si Senator Win at saka si Senator Tulfo yung feature natin dito. Teka lang, sana makita natin ng ayos. Yan. Okay, pakinggan natin. And the decision of majority is like, ba't natin sasagutin? Diba? Okay, so tama lang na hindi nila sasagutin. Bakit kanyo? Kasi po, pag nag-yes sila dyan, yung budget naman hindi naman galing sa personal funds ni Senator Tulfo at saka ni Senator Win eh. Galing po yan sa taong bayan, taxpayer money po ang gagamitin nila dyan. Hindi po ba? So, kung may kapritsyohan sila Sara Duterte sa kakainin ng mga witnesses nila or ni Zulaika or kung sino man, sila ang mag-provide. Pwede naman kayong magdala ng pagkain dun sa ano nyo, basta i-coordinate nyo lang. Pero para pabayarin nyo yung Senado para sa kapritsyohan nyo, parang medyo malabo naman yata yun. Tuloy natin. How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain? May nabasa ako dyan, kukunin daw sa maleta. Diyos ko Lord. Ganun na kaluto yung utak ng mga DDS dito. Nakada na lang may issue, tapos wala silang maisagot. Maleta, ganyan. Bangag, ganyan. Diba? Bayaran, ganyan. Diba? So, alam niyo, nakakalito na po talaga ang mga ginagawa nila. Hindi naman nakakalito, nakakaawa siguro. Pero tama yung sinabi ni Senator Tulfo, saan natin kukunin yung pera? Eh di sa tax pa rin. Why would we pay for private lawyers? Ang masakit po rito kasi, kung wala naman, kung mga indigent yung mga yan or mga mahihirap yung mga yan, pwede naman silang lumapit sa ibang sangay ng gobyerno para mamalimos sila ng pagkain doon. Hindi po ba? May ayuda, may paayuda siguro sila doon. Hindi kasi ganyan yung lumalabas eh. May mga pera naman kayo eh. Kaya nyo naman yung sarili nyo eh. Yung acceptance fee, yung appearance fee, yung pleading fee, nakalimutan kong sabihin sa inyo yun. Di ba naririnig nyo, meron silang position papers na pinapasa? Depende po yun. Karaniwan po, parang yung pinaka-normal na na-experience ko, nasa 1,000 peso per page. Okay, kung 100 page yun, magkano yun? O, di ba? Eh, paano pa to? Impeachment trial yan. Baka iba yung pleading fee dyan. Baka mas mahal pa. So, ano po yung pinupunto ko rito, mga lords ko? May kapasidad po sila na magkuha ng kanilang magpakain sa kanilang sarili. Bakit nila kailangan i-hassle pa yung gobyerno? Para pag-usapan ulit. Kasi alam mo, walang nag-cover, hindi naman walang nag-cover, pero kinover to ni Mima sa mga huling araw niya. Siguro tribute ko na lang sa kanya to na you're on to something, Mima. I-assist na lang kita since hindi niya na matatalakay ito, na tama lang yung idea mo na maasar ka. Hindi ko nga lang gusto yung mga sinabi mo, yung iba doon nagdi-disagree ako. Pero tama yung idea na bakit sobrang entitled mo, Sara Duterte? Sino ka ba? Yes, ikaw yung vice president natin, pero lingkod bayan ka. Nakukuha? Hindi ka isang lingkod bayan ka, hindi ka isang entitled bratinela spoiled brat na napapakainin ka pa ng pera ng taong bayan dyan sa mga abogado mo. Tandaan po natin, ito po, isa pong article of impeachment is misuse of public funds. Diba? Ito brazen, hayagan po na nagre-request sila sa Senado na kami mamimili ng kakainin namin kaso bayaran nyo. Yan yung essentially sinasabi ni VP Sara eh. Bayaran nyo kung ano yung mapipili namin. Saan pera kukunin ng Senado doon, di ba? Meron naman libreng pagkain eh. Di ba doon sa cafeteria ng Senado, hindi pa ako nakakapunta doon eh. Kasi baka magkabarilan na naman. Katakot eh. So, ang point doon,
So sila yung gagastos pa for you, VP Sara. Taong bayan na naman ang taya. Etong impeachment na to, taxpayer money po yan. Pera po natin yan. Kada po magtatrabaho kayo ng 8 oras, 1 oras po ng, ng kinaltas po sa sahod nyo, dyan na pupunta sa impeachment. Tapos gusto pa ni Bibi Sara, kukuha uli siya ng tax money nyo, tapos para bayaran yung pagkain ng mga private lawyers niya. Hindi po ba kayo na nandidire sa ganong klaseng politiko na walang kapararakan yung yung kung basta pwede niyang gawin, gagawin niya. Yan po yung nakaka-disappoint eh. Okay sana kung wala talaga tong impeachment na to eh. Kaso nakita naman natin yung pagbabanta sa Pangulo. Ako hindi ko naman gusto hindi naman ako 100% maka Marcos. Since siya yung nasa gobyerno, kailangan sumuporta ako kasi may mga platforms po ako eh. Hindi naman pwedeng maging subversibo ka eh. Hindi po ba? So, nakakalungkot lang po na hayag-hayagan po tayong tinatarantado nitong si Sara Duterte. Parang okay lang sa inyo, pinagtatanggol nyo pa. Galing sa maleta. Hindi po galing sa maleta yan. Galing po sa taong bayan yan. Yung perang gagamitin dyan. May pambili naman sila na. Wala ba silang pambili ng McDo o ng Jollibee? Bakit kailangan pang catering ng nasasagutin ng Senado? Nakakalungkot naman yun. May pera ka naman, Sara Duterte. Sa bagay, isipin nyo na lang po, in 11 days, naubos niya yung 75 million. 11 days, ubos agad yung 75 million. O 150 million, kung magkano man yun sa confidential funds. Hindi po ba? Ngayon po, bakit yung iba, Nico, yung mga nasa flood control, billion yung ninanakaw nila? Oo, hindi naman namin nakalimutan yun eh. Kaya nga magkakaroon ng Blue Ribbon hearing sa after ng SONA ng Pangulo. Sana nga may makulong pa eh. Hindi po ba? Yun yung maganda ron. Pero hindi porke marami nang nakasuhan, di ba? Kahit papaano, marami na rin nakasuhan. Ako, nakukulangan pa ako personally. Kulong dapat yung ikulong. Hindi po ba? Kaso, nakakalungkot lang na porke malaki yung ninakaw nung isa, hinahayaan nyo na yung ninakaw nito na relatively maliit lang. Paano nyo nasabi yun? Paano nung termino nung tatay ni Duterte? Paano yung 51 billion ni Pulong Duterte, yung unprogrammed funds na 51 billion sa 3 taon, di ba? Dapat po kinukonsideran nyo lahat ng ito. Tapos ngayon, kailangan, tayo pa magbayad nung kinakain niya. Wala bang Jollibee dun sa labas? Ay nako, nakakaawa po itong bansa na to pag bumalik tayo dun sa dati na ganito, nag-aaway ngayon, tapos pag sila turn, kung halimbawa po manalo si Duterte, babalik na naman tayo sa kaguluhan. Iba naman po, magsawa na tayo. Yun lang naman po, mga lods. RIP Mima.